Papa Ram, may balita si Mami. Papasok na kami sa regular school. Sabik na sabi ng isa. Wow! Talaga magandang balita yan. Sagot ni Ram, sabay abot ng mga regalo. Para sa inyo to, pasalubong ko. Nang makita ang mga regalo, lalo pang nagliwanag ang mukha ng kambal. Salamat po Papa Ram. Sabay nilang sabi. Napatingin si Ram kay Sabrina at may ngiting makahulugan sa kanyang labi. Sigurado ako magiging masaya mga bata sa bagong yugto ng mga buhay nila. Excited na rin ako para sa kanila. Tumango si Sabrina, puno ng pasasalamat sa pagkakaroon ng kaibigan. Laging nariyan upang suportahan siya at ang mga anak niya. Saan ka galing? Tanong ni Sabrina, saka nagtungo siya sa kusina. Ilang araw kang nawala ah. Galing lang ako sa bayan. Sumunod si Ram kay Sabrina. Ramdam niya ang nagdaramdam to. Hindi ka man lang nagpaalam? Tanong nito sa kanya. Nag-aalala ako sa'yo. Ni hindi mo man lang ako itinext? Umahon ng inis si Sabrina at halata to sa kanyang maputing muka. Pasensya ka na. Napatitig si Ram sa kausap. Nagmamadali lang kasi ako. Nagmamadali? Dati kahit nagmamadali ka, nagpapaalam ka. Ngayon lang ang hindi. Bakit? May babae ka ba doon? Namewang si Sabrina sa harapan niya. Napangiti siya sa sinabi nito. Teka lang, nagsaselos ka ba? Natigilan si Sabrina sa kanyang inaarte. Biglang bumalik sa realidad. Hindi. Saka bakit naman ako magsaselos? Hello? Magkaibigan lang naman tayo. Biglang nakabahid lungkot sa mukha ni Ram. Siya naman inatigilan din. Gusto sana niya mag-sorry dito. Pero paano? Maya-maya pa isang pilit ng ngiting ibinigay ni Ram sa kanya. Makikipaglaro lang ako sa mga bata. Paalam nito at iniwan siyang nag-iisa sa kusina. Nang maiwan si Sabrina sa kusina, napabuntong hininga siya. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon at alam niyang may mali sa naging reaksyon niya. Pero bakit nga ba siya nagsaselos? Pinaalala niya sa sarili na magkaibigan lang sila ni Ram. Matagal na silang ganito. Suportahan at damayan sa lahat ng bagay. Pero ngayon, may kung anong nag-iba. Habang inaayos ang mga pinggan sa kusina, naririnig niya ang tawanan ng kambal kasama si Ram sa sala. Masaya sila, tulad ng dati. Naisip niyang hindi niya dapat sinaktan ang damdamin ni Ram, lalo na't wala naman tong ginawang masama. Hindi to ginawang masama. Hindi to karapat dapat pagdudahan. Siguro, dapat ako humingi ng tawad. Pulong ni Sabrina sa sarili. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa, ngunit hindi maalis sa isip niya ang mga nangyari. Matagal-tagal na rin nilang kilalang isa't isa ni Ram, mula pa noong mga nasa kolehiyo sila. Naging katuwang niya to sa halos lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Lalo na nag-isa siyang alagaan ng kambal. Kung tutuusin, wala siyang dapat ireklamo. Palaging nariyan si Ram para sa kanya at sa kanyang mga anak. Ilang minuto pa ang lumipas bago niya napagdesisyon na magtungo sa sala. Nakita niya masayang naglalaro si Ram kasama ang kambal. Kitang-kita sa mga mukha ng mga bata ang ligaya at walang bahid na sama ng loob kay Ram. Patuloy siya masaya kagaya ng dati. Kahit pa kanina'y tila may hindi pagkakaintindihan sa kanila. Lumapit si Sabrina ng marahan. Tahimik na umupo sa tabi ng sofa at pinanood ang tatlo. Nang mapansin ni Ram na naroon siya, tumigil to sa paglalaro at tumingin sa kanya. Naghihintay siya ng anumang sasabihin niya. Ram, mahina niyang sabi. Pasensya na kanina, hindi ko sinasadya yung mga nasabi ko sa'yo. Pasensya ka na. Nagkatinginan silang dalawa. Si Ram bagaman tahimik ay mukhang naunawaan ng kanyang sinabi. Nagtumigil siya sandali at pagkatapos ay ngumiti. Walang problema Sabrina, naiintindihan ko. Nagliwanag ang mukha ni Sabrina sa narinig. Ramdam niyang walang galit sa puso ni Ram at yun ang pinakamahalaga. Salamat, sagot niya, ramdam ang kaginhawaan. Mahalaga ka sa amin, alam mo yun. Ayoko may masamang nangyari dahil lang sa isang maliit na bagay. Ngumiti si Ram. Itinagong anyamang kalungkutan na nararamdaman niya kanina.
Alam ko, Sabrina. Huwag mong intindihin yon. Wala akong ibang hangad kundi ang makasama kayo, lalo na sa mga importanteng sandali gaya nito. Nagpatuloy ang masaya nilang pag-uusap. Nakatingin si Sabrina sa kambal na tuwang-tuwa pa rin sa mga regalo ni Ram. Sa mga sandaling iyon, napagtanto niya kung gaano kahalaga si Ram sa kanyang buhay. Hindi lamang bilang kaibigan, kundi bilang isang tao na laging handang nandyan sa tabi niya. Maya-maya pa umupo na rin si Ram sa tabi ni Sabrina at nagpatuloy sila sa pag-uusap. So, kailan ang unang araw ng klase ng kambal? Tanong ni Ram. Itinatago ang tensyon na nararamdaman niya kanina. Sa susunod na linggo na. Sagot ni Sabrina, puno ng saya. Medyo kinakabahan sila, pero alam ko magiging masaya sila kapag nakita na nila mga klase nila. Tumango si Ram. Iniisip kung paano pa niya masusuportahan si Sabrina at ang kambal. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahanda o may mga kailangan bilhin, sabihan mo lang ako. Lagi nandito ako para tumulong. Napangiti si Sabrina. Nagpapasalamat kasi lagi nariyan si Ram. Hindi lamang bilang kaibigan, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang pamilya. Alam niyang hindi niya kayang harapin ang lahat ng hamon mag-isa. At si Ram ang nagiging sandigan niya sa maraming pagkakataon. Salamat, Ram. Sabi niyang taos-puso. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ngumiti si Ram at sa pagkakataong yun, hindi na siya nagsalita pa. Alam niyang sapat ng kanyang presensya para ipadama kay Sabrina at sa kambal na hindi sila nag-iisa. Lumipas pang ilang oras sa masayang kwentuhan, tawanan, at pagbabahagi na ng plano para sa mga susunod na linggo. Nag-isip si Ram ng mga aktibidad na maaaring gawin ng kambal para matulungan sila makapaghanda sa kanilang bagong mundo, ang lugar na paaralan. Pinag-usapan nila ang mga posibleng pasyalan, mga libro na dapat basahin, at mga laro makakatulong sa kanilang pag-aaral. Pagkatapos ng ilang oras, nagpaalam na si Ram na aalis. Kailangan ko na sigurong umalis. Maaga pa akong gigising bukas. Salamat ulit sa lahat, Ram. Sabi ni Sabrina na muling nagpapasalamat sa mga naregalong dala nito at sa oras na inilaan para sa kanila. Nakangiting tumango si Ram. Basta't para sa inyo. Nandito lang ako, Sabrina. Habang naglalakad na to papalabas ng bahay, hindi maiwasan ni Sabrina na mapatitig sa kanya. Iniisip ang mga nagdaan nilang mga sandali bilang magkaibigan. Napagtanto niya na malalim ng kanilang relasyon o connection. Mas malalim pa sa inaakala niya. Nang sumara ang pinto, napatitig si Sabrina sa mga anak niyang abala pa rin sa paglalaro ng mga laruan mula kay Ram. Napangiti siya na mapagtanto kung gaano siya kaswerte. Bagaman hindi niya pa alam kung saan hahantong ang relasyon nila ni Ram. Isa lang ang sigurado, hindi mawawala ang suporta at pagmamahal na ibinibigay nito. Hindi lamang sa kanya, kundi para na rin sa kanyang mga anak. Sinulya pa ni Sabrina ang orasan at napagtantong gabi na. Kids, oras na para magpahinga. Maaga pa tayo bukas. Sabi niya sa kambal. Okay po, Mami. Sagot ng kambal. Sabay tayo at lumapit kay Sabrina para magpaalam. Pagkatapos ng ilang sandali, tahimik ng buong bahay. Naiwang mag-isa si Sabrina sa sala. Pinabalikan sa isip ang mga nangyari sa araw na yon. Sa kabila ng lahat, alam niyang isa itong magandang simula. Hindi lamang para sa kanyang mga anak, kundi para na rin sa kanilang pagkakaibigan ni Ram. Pagkalipas ng isang linggo, maaga pa lang ay abala na si Sabrina sa paghahanda ng mga gamit ng kambal para sa kanilang unang araw ng klase. Habang nagsasaayos siya ng mga bag at damit, biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Ram ang tumatawag. Good morning. Masayang bati ni Sabrina. Good morning din. Sagot ni Ram mula sa kabilang linya. Handa na ba ang kambal? Gusto ko sanang sumama para ihatid sila sa unang araw nila sa school. Kung okay lang? Napangiti si Sabrina. Siyempre, Ram, mas magiging espesyal ang araw na to para sa kanila kung nandito ka. Perfect. Dadating ako sa inyo in a few minutes. Sagot ni Ram.
Pagkatapos ng ilang minuto, dumating si Ram sa bahay nila Sabrina. Nakangiti siyang sinalubong niyang kambal na may bitbit na mga bag. Excited na sa kanilang unang araw ng paaralan. Nakaayos na ang lahat at ramdam na ramdam ang excitement sa hangin. Wow! Ang gwapo niyo sa uniform niyo! Bati ni Ram sa kambal habang inaabot niya sa mga tong isang maliit na lunchbox. Para sa inyo, espesyal kong baon. Kailangan niyo kumain niyo mabuti para maging malakas sa school. Thank you po, Papa Ram. Sabik na tugon ng kambal habang masayang tinatanggap ang mga lunchbox. Habang sinusuot ng mga bata ang kanilang mga sapatos, lumapit si Sabrina kay Ram. Salamat talaga, Ram. Napaka-supportive mo. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang araw na to kung wala ka. Tumingin si Ram kay Sabrina. Ramdam sa kanyang mga mata ang sinseridad. Sabrina, sinabi ko na sa'yo. Nandito lang ako para sa inyo, lalo na sa mga ganitong mahalagang sandali. Ngumiti si Sabrina at naramdaman niyang kahit papaano ay mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang pagkakaroon ni Ram sa tabi nila ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na magiging maayos ang lahat. Nang makarating sila sa school, puno ng excitement ang mga bata habang naglalakad patungo sa entrance. Si Ram naman ipalihim na nakatingin kay Sabrina. Nakikita niyang pag-aalala sa mga mata nito, ngunit alam niya masaya to para sa kanyang mga anak. Good luck sa inyo, sabi ni Ram sa kambal habang niyayakap niya ang mga to. Mag-enjoy kayo at maging mabait sa mga kaklase niyo, ha? Yes, Papa Ram. Promise po. Sabik na tugon ng dalawa bago sila tuluyang pumasok sa loob ng eskwelahan. Nang makaalis na ang kambal, tumayo si Sabrina at si Ram sa labas ng gate. Parehong nakatingin sa direksyon ng pinto ng paaralan. Tahimik sila sandali, parehong iniisip ang mga bagong simula sa buhay ng mga bata. Parang kailan lang, no? Biglang sabi ni Sabrina, bahagyang nangingiti habang nakatingin pa rin sa eskwelahan. Ngayon nasa school na sila. Ang bilis ng panahon? Oo nga, sagot ni Ram. Nakatingin din sa mga bata sa loob. Pero alam mo, Sabrina, ginawa mo ang lahat para lumaki silang mabubuting bata. Proud na proud ako sa'yo. Tumingin si Sabrina kay Ram at sa pagkakataong iyon, may kung anong bumabalot na init sa kanyang puso. Hindi lang to simpleng pasasalamat sa pagiging mabuting kaibigan ni Ram. May mas malalim pa siyang nararamdaman, isang bagay na hindi niya pa kayang aminin ng buong buo sa sarili. Bakit parang lagi mo akong pinupuri? Biro ni Sabrina. Sinusubukan pag-aani ng bigat na kanilang usapan. Napangiti si Ram. Nag-aalangan, ngunit seryoso ang tingin. Kasi totoo, hindi ko lang sinasabi to para mapasaya ka. Gusto ko malaman mo kung gaano kita hinahangaan, Sabrina. Nang marinig ito, napatitig si Sabrina kay Ram. Tahimik ang paligid, ngunit ang puso niya ay tila kumakabog. Gusto niya magsalita, ngunit parang wala siyang masabi. Hanggang sa maramdaman niya ang marahang paghawak ni Ram sa kanyang kamay. Sabrina? Mahinahon, ngunit malinaw na tinig ni Ram. Alam kong hindi tayo palagi nagkakaroon ng tamang oras para pag-usapan ng mga bagay na to. Pero gusto ko malaman mo na mahalaga ka sa akin. Hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang tao na gusto kong laging protektahan. Nanlamig ang mga kamay ni Sabrina habang naririnig ang bawat salitang binitawan ni Ram. Alam niyang matagal na niyang nararamdaman to, ngunit sa pagkakataong to, hindi na niya kayang itago ang totoo. Ram, marahang sabi ni Sabrina habang dahang inaalis ang kamay mula sa pagkakahawak ni Ram. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil natatakot siya. Natatakot sa kung ano mangyari kung magbago ang kanilang relasyon. Alam ko, pero hindi ko alam kung kaya ko. Napuno ng lungkot ang mga mata ni Ram, ngunit tinanggap niya ang sagot ni Sabrina. Naiintindihan ko, sagot niya na may malalim na buntong hininga. Pero kahit anong mangyari, hindi magbabagong suporta ko para sa iyo at sa mga bata. Nandito lang ako, kahit kailan mo ako kailanganin. Tahimik silang tumayo, pero parehong nararamdaman ang bigat ng sinabi.
Alam nilang pareho silang may nararamdaman para sa isa't isa. Ngunit sa pagkakataong yon, mas mahalaga ang pamilya, ang kambal, at ang kanilang pagiging magkaibigan. Nang bumalik sila sa sasakyan, tahimik pa rin ang kanilang biyahe pa uwi. Ngunit sa kabila ng katahimikan, naroon ang isang kasunduan na kahit hindi pa to ang tamang oras, mananatili sila sa tabi ng isa't isa. Pagdating nila sa bahay, muling bumalik sa normal ang mga kilos nila. Nagsama-sama sila mag-almusal at nag-usap tungkol sa mga plano nila para sa mga susunod na araw. Ngunit sa bawat ngiti, bawat tawanan, alam nilang may mamumuong emosyon na hindi pa handang ibulalas. Ngunit para kay Sabrina, hindi na mahalaga kung anong eksakto mangyayari sa hinaharap. Ang mahalaga, kasama niya si Ram, ang kanyang mga anak at ang mga mahal niya sa buhay sa bawat hakbang na kanilang paglalakbay. At sa kanilang mga puso, alam nilang ang tamang oras ay darating sa tamang panahon. Pagkatapos ng ilang oras sa paaralan, excited na tumakbo sina Caleb at Calvin palabas ng gate nang may makita nila sina Sabrina at Ram na naghihintay. "Mami, Papa Ram!" sigaw ni Caleb habang masayang tumatakbo patungo sa kanila. Si Calvin naman ay hindi rin nagpahuli at mabilis na yumakap sa kanilang dalawa. "Kamusta ang unang araw nyo?" tanong ni Sabrina, puno ng kasabikan. Gusto niyang malaman kung paano naging karanasan ng kambal sa kanilang unang araw sa regular school. "Ang saya po, Mami," sabi ni Caleb, nangingiti na malaki. "Ang daming bagong kaibigan, tapos ang teacher namin mabait." "Oo nga, Mami," dagdag ni Calvin. "May bago po kami mga laro sa playground at may mga bagong libro po sa library na pwede naming hiramin." Masaya ang pakiramdam ni Sabrina habang nakikinig sa mga kwento niyang kambal. Natutuwa siya na tila hindi nahirapan sina Caleb at Calvin sa kanilang unang araw. Hindi rin maiwasang mapansin ni Ram kung gaano kasaya ang kambal sa kanilang mga karanasan. "Masaya kami na nag-enjoy kayo," sabi ni Ram habang inaabot ang kamay ng kambal para hawakan. "Alam nyo, palagi kami nandito ni Mami nyo para sa inyo. Kahit anong kailangan nyo, sabihin nyo lang." Ngumiti sina Caleb at Calvin, ramdam ang pagmamahal mula sa kanilang ina at kay Ram. "Tara, mag-ice cream tayo?" Biglang alok ni Ram na ikinatuwa lalo ng kambal. "Celebration to para sa unang araw ng school nyo." Sumang-ayon si Sabrina. "Oo nga, deserve nyo yan pagkatapos ng magandang araw nyo." Sa isang malapit na ice cream shop, nasaya silang lahat na nagsalo-salo ng iba't ibang flavors ng ice cream. Habang kumakain, patuloy ang kwentuhan ng kambal tungkol sa kanilang mga bagong kaklase at mga natutunan. Si Sabrina at Ram ay tahimik na nakikinig, natutuwa sa pagiging masayahin at pagbiro ng kambal. "Mama, may bagong laro kaming natutunan," kwento ni Calvin. Tapos si Caleb, natalo sa isa sa mga games. "Oo nga, Mama," patuloy ni Caleb. "Ang saya ng mga laro. Tapos sinabi ko rin sa mga bagong kaklase namin na gusto ko sila maging kaibigan." Natatawa si Ram sa kwento ng kambal. "Aba, mukhang sikat na sikat kayo agad sa school ha?" biro niya. "Tama yan, Caleb at Calvin. Lagi makipagkaibigan at lagi maging mabait sa lahat." "Si Papa Ram talaga?" sagot ni Caleb sabay ngiti. "Pero masaya kasi maganda ang mga tao sa school. Nagustuhan namin doon." Habang pinagmamasdan ni Sabrina ang kambal at si Ram, napagtanto niya kung gaano kasayang kanilang buhay ngayon. Malayo na ang narating nila at kahit maraming pagsubok, laging nariyan si Ram, hindi lang bilang kaibigan, kundi parang ama na rin ng kanyang mga anak.